back to my YouTube channel! Ayan, so alam ko ito yung pinakahihintay niyong video kasi nabasa ko naman sa mga comment section na nalilito talaga kayo about sa aking pagkawala ng cellphone. So, for today's video mga Bex, i-unbox na natin ang ating bagong cellphone! Ayan, so, I'm so very excited na i-share sa inyo ang ating bagong phone. So, hi, this is it. At mga Bex, please tapusin niyo itong vlog na to dahil lahat ng katanungan nyo is dito nyo talaga makikita yung kasagutan, yung mga comment nyo last time sa last vlog ko, dito nyo malalaman yung sagot at i-explain ko sa inyo ng todo-todo. So, kaya ako bumili ng bagong cellphone bago pa ang lahat is nakikita na din ng mga tao at napapansin na din ng mga tao na medyo ang pangit ng quality ng video ko, especially yung sounds ng mga vlogs ko. So, ginagawan ko lang talaga siya ng paraan para makapag-upload ako kasi sobrang nahihiya na talaga ako sa mga bayut every time na hinihiram ko talaga yung cellphone nila. So, syempre, hindi naman palagi dapat hihiram ka. Kailangan mo din talaga mag-invest kasi dito ka kumikita. At itong mga sinasabi ko sa inyo is mapagduduktong-duktong nyo talaga siya. So, bumili na din ako ng phone at itong pinang-feel ko ngayon ay ito yung aking old phone, which is ito yung iPhone XX Max na ginagamitan ko lang ng mic na medyo sabog pa kaya medyo nilalayuan ko at naka-front cam ako dahil pag binakcam ko to, malinaw nga siya pero sobrang shaky na. So, hindi ko na talaga siya nagagamit at wala naman akong paghihiraman right now ng gamit or pang camera kasi ako lang din yung nandito ngayon sa BNT house. So, ito na lang muna yung ginamit kong phone para ma-upload ko na at para masagot ko na ang inyong mga katanungan. Diba? So, sorry din mga Bex dahil alam ko maraming nag-aabang ng vlog natin kagabi pero hindi ako nakapag-upload dahil papanood yun naman sa channel ni BNT Jessica dahil nagkaroon kami ng errands at itong vlog na to pagtsagaan nyo na muna dahil ito na yung last vlog na magiging pangit yung quality ng vlog ko. Medyo madilim, medyo malabo, medyo hindi okay yung sound. So, eto na yung last kasi nga, i-unbox na natin yung ating bagong phone. At marami akong explanation sa inyo mamaya at I hope sana maintindihan nyo siya at hindi ko alam kasi feeling ko maraming sasabihin sa akin yung mga tao, maraming mangbabasyakin. Pero ako kasi, gusto ko lang din talaga magpakatotoo at ayoko naman na sinusubaybayan niyo ako tapos puro kasinungalingan lang yung pinapakita ko. Ayoko naman ng ganun. Kaya, as much as possible, sinasabi ko sa inyo kung ano talaga yung mga tunay na nangyari. At bago ko naman to i-film tong vlog na to, nagkaroon naman na kayo ng mga clue nung nagkaroon kami ng tapatan ni BNT ni Buwan. As in doon, nasabi ko na lahat. Hindi man nahimay-himay pero nagkaroon na kayo ng idea, I mean, nagsabi na ako sa inyo ng mga nangyari sa akin talaga in life. At ayun, kaya kailangan nyo matapos tong vlog na to para maintindihan nyo kung ano yung mga pinagdaanan ko at maintindihan nyo kung bakit ngayon ko lang to film para magets nyo talaga. So, ayan mga Bex, ayan. At alam ko naman na hindi na talaga to unboxing na ano talaga na bago pa ganon, hindi talaga. So, yung phone ko is galing sa Power Mac at ang ating bagong phone, ay, hindi mo kakalkalin dito kasi andito na talaga lahat ng details at ipapakita ko sa inyo yung mga detalye. At usog lang natin very late yung ating angle para makita nyo. Paano ba to? Hindi ko alam kung paano ko siya makapakita sa inyo. Ayan, so, eto na yung ating phone at malalaman nyo kung bakit ito na yung ganito na itsura ng box niya later. So ngayon, magpo-focus muna tayo sa pag-unbox natin ng ating bagong phone. At nakalabas na nga siya kasi syempre ginagamit ko na siya sa ating mga last vlog. So ito yung ating phone. So itong phone natin is from Power Mac. This is iPhone 14 Pro. Yung color niya is deep purple. So, ito yung ating phone. So, hindi ko nga alam eh. Feeling ko talaga mababasya ko kasi parang hindi talaga magandang unboxing to. And anyway, ito na nga. Iyaano ko na sa inyo. So,
Ito yung box ng ating phone and once na bumili ka sa Power Mac, hindi mo talaga siya pwedeng iuwi kaagad. So, kailangan may unbox mo talaga sa harap nila. So, nung hindi ko pa talaga to na-feel, binuksan ko na talaga to sa Power Mac kasi kailangan talaga nilang i-check. So, ito yung laman ng box niya. Wala na siyang cellphone. Binenta ko na. Charot. Ayan yung ating box ng ating iPhone 14 at dito naman nakalagay, may mga papeles dito, mga mahal to. Ito yung nagpamahal, charot. Meron pa ditong Apple na logo, na sticker. Ayan. Tapos, yun lang. Ayan lang kasi yung magiging box niya, guys. Kasi wala siyang kasamang charge. May kasama siyang charger, pero wala na siyang kasamang adapter. So, medyo mahal din yung adapter. Nasa mga 1,000 plus din yon. So, meron na lang akong charger na ginagamit ko naman right now. So, bumili na din ako ng cord. At, meron din tayo dito, ano kung tawag dito? SIM injection. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito. Meron tayong SIM injection dito. Ayan. Yan ang ating SIM injection. So, nung nabili tong cellphone na to, ang kasama niya is etong mga to. May mga, ano na kasi ako case. May explain ko lahat sa inyo kung bakit ganito na siya kaano. May mga case na din ako. So, ito yung kasama niya nung binili natin siya. Andito pa ang kanyang resibo kasi kailangan ko pa to for warranty. O, diba? Walang pagpapahalaga, pati yung resibo, gusot-gusot niya. So, ayan siya. Ayan yung ating Samoa to nabili. So, ito yung ating resibo na kailangan pa natin itago. At, ayan guys, ang mamahal ng mga free case niya ay 1,290. Meron tayong color purple. Purple? Ala, na-miss ko si Gab. Meron tayo ditong purple. Meron din tayong... Ay, pwede pala yun. Wala yung case na pink eh. Hala. Piling ko lang dito. Ayan, meron tayong box, ganun, magkakabaliktad. Hindi man lang ako nag-prepare, pero magigets ko yan kung bakit. So, meron tayo ditong case na color pink. And, etong green na to is, eto yung ginagamit ko right now. So, mamaya na tayo pumunta sa phone. Ayan yan. So, meron tayong libre na 1,290 na mga case. So, tatlo siya mga bek. So, carry na din. Ayan siya, puro pastel color. Diba? Pasabog na rin naman siya. So, ginagamit ko naman yan until now. At hindi lang dyan natatapos. Meron din tayong libreng glass screen protector for iPhone 14 Pro Clear. 990 siya mga ante ko, ang mahal. So, ayan siya. Meron pa siyang kasamang, ayan o, meron siyang panglinis na hindi ko pa nagagamit for my phone. Ayan. Tinabi ko talaga to. Oh, diba? Perfect. Ayan, yan yung mga kasama ng ating iPhone 14 Pro. So, dadako na tayo sa ating cellphone. Ay, hindi pa. Meron pa kasi ako ditong mga case. Ayan. Nung nakabili na ako, marami na akong mga case. Ayan. Dami ko ng case. Perks of being iPhone user, marami ka talagang phone case. Kahit nung sa Xbox, so ang dami kong phone case. So, meron na akong 8 na point. Meron na kagad akong, hindi ka mahuntog, meron na kagad akong 8 case ng iPhone 14. So, sobrang saya ko talaga nung nakapag-upgrade ako ng phone. And now, eto na yung ating iPhone. Yan na siya mga bags. I'm so very happy na meron na tayong bagong cellphone. So, pag vlogger ka, pag content creator ka, kailangan mo talaga mag-invest. Kailangan mo talagang, alam mo yun, bumili ng mga gamit-gamit kasi para maging maganda yung quality. So, syempre, tatama rin, totoo naman yun, tatama rin yung mga tao na manood sa'yo once na hindi maganda yung quality ng video mo. And, this February, chinaga ko talaga na ito yung phone ko na gamitin. At, nakikihiram lang ako ng cellphone sa mga bayo. So, pag nakikita nyo yung vlog ko na malinaw, na clear yung sound, hindi ko talaga phone yon. Hindi ito yung iPhone X Max ko yung ginagamit ko, kundi it's either phone ni Joben, ni Andrew, ni Aye, ni Nimuel, ni GM, ni Jessica, ng mga bayot, ni Madam Ivan. Sila yung mga hinihiraman ko ng cellphone every time na mag-vlog ako, nakasama sila para
magkaroon man lang kahit konti ng good quality yung vlog ko, parang hindi man everyday, puro malabo lang yung vlog ko, yun, sa kanila talaga ako nangihiram. So this time, sasabihin ko sa inyo yung totoo at alam ko din yung mga tao is naghahanap talaga sila ng sagot dahil marami talagang nagko-comment. Kung matatandaan nyo sa vlog ni BNT Nimuel sa Tapatan, yun na kwento ko doon lahat ng pinagdaanan ko nung kay Gab, nung sunod-sunod na hospital si Gab, nung sobrang laki ng mga bills ko sa bahay, na ako lahat, as in ako lahat yung nag-shoulder. So, yan yung time na hirap talaga ako at syempre, hindi ko rin naman kayang i-take na yung anak ko, may sakit din siya. So, etong phone na to guys, nabili pa siya last September. Last September pa nabili tong phone na to. Last September pa ako nag-upgrade ng phone. Kaya, yung mga nagko-comment na, nasan yung iPhone 14 mo? Diba sabay-sabay kayo yung mga, sabay-sabay kayo mga nag-upgrade. Asan yung 14 mo? Asan yung bago mong cellphone? Bakit nawawala yung cellphone? Bakit kailangan pong bumili? So, ganon. So, nung na-public yun, ang dami pa mga nagsasabi na, yan, mga very good mother, bigyan nyo na ng cellphone. Baka makulong pa yan or parang ganito. Basta, feeling kasi ng mga tao is nagpaparinig ako para magkaroon ako ng bagong phone. Pero hindi po. Tinrabaho ko talaga para magkaroon ako ng bagong cellphone. And, the story kung bakit ngayon ko lang inang-box tong phone na to is natatakot ako that time nung nabili namin siya na mabash ng mga tao kasi feeling ko ang sasabihin lang sa akin ng mga tao na bakit bumili ka pa ng cellphone, ang dami mo namang dapat i-priority, ganun. Kasi that time, sobrang hirap. Sobrang nasa bashing stage ata ako noon at hindi ko na alam kung ano yung ilulugar ko. Hindi ko alam kung saan ako lulugar na pag sinama ko si Gab sa vlog ko, mababash ako. Pag hindi ko sinama si Gab sa vlog ko, mababash pa rin ako. As in, sobrang daming sinasabi ng mga tao na hindi pa talaga nila alam kung ano talaga yung story. Kaya, sobrang natakot ako. So, medyo naging maganda yung quality ng vlog ko last year kasi naka-iPhone na nga ako. May bagong iPhone na ako. And, paano ba yun? Paano ko ba siya i-explain? Paano ko siya? Hindi ko siya mabigkas. Pero, sa editing guys, hindi niya talaga ako maaasahan kasi hindi talaga ako ganun marunong mag-edit. Like, ang alam ko lang magkaroon ng transition, maglagay ng sounds effect, maglagay ng background music, gano'n. Yun lang talaga alam ko, mag-cut ng mga dead air. Yun lang talagang alam ko sa editing kasi parang hindi ko siya, nahihirapan akong aralin siya. Pero kaya ko naman mag-edit talaga. As in, lalo na sa laptop, kaya ko naman talaga. So, pag nag-vlog ako, yung vlog ko, ako lang din yung nag-e-edit. This lang talaga nag-edit si Paul nung magkaroon ako ng sakit at saka lately ko lang din siya na turuan. So, back to the cellphone. Last September ko pa to na bili at nitong January lang siya nawala sa akin. Ayan. Nawala yung cellphone natin sa kadahilan ng kailangan ko ng malaking pera para sa lahat ng gastusin ko at para din kay Gab. So, yun nga, siyempre pag na-mother ka na, gagawin mo talaga lahat para sa anak mo. Hindi ka pwedeng masiro. Hindi ka pwedeng umunganga lang na wala kang gagawin. At alam nyo naman na ako lang din talaga yung bumubuhay kay Gab. So parang ako, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko para mapunan ko yung kailangan ni Gab. And sobrang nahihiya na ako lumapit sa mga bayot that time. Kasi may mga kanya-kanya din silang problema at may mga kanya-kanya din silang pinagagastusan. So hindi ko na alam, kahit na sabihin ko na alam ko mahal nila yung mga bakla at alam ko hindi nila ako matatanggihan. Pero sobrang nahihiya talaga ako sa kanila. As in, hindi ko kayang manghiram sa kanila ng pera dahil alam ko may mga kanya-kanya din silang gastusin at may mga kanya-kanya din silang priority. So, tinanong ko si Paul. Sabi ko kay Paul kung tama ba yung magiging decision ko na pumunta kami sa pawn shop para i-surrender yung phone ko. So, malaking value siya kasi syempre malaking value din talaga yung pagbili dyan. So, malaking value talaga siya. Umabot siya almost 25,000. At kailangan ko yung pera na yun para kay Gab at mabayaran yung bills ko sa bahay.
So, yun, nalungkot ako, tapos na-disappoint ako sa sarili ko at the same time. Kasi parang naiisip ko na wala akong kwentang mother, bakit ganun, bakit dumadating sa point na nasa-short na naman ako, bakit ganun, parang hindi ko na kinakaya yung problem ko in life, ganun. So, parang sabi ko, ayoko nang bumalik sa dati. Ayoko nang bumalik sa sitwasyon na naranasan ko before. Kaya sabi ko, gagawin ko talaga lahat. At kung napansin nyo, medyo hindi talaga ako nag-upload nung January na yon. Sa kadahilanan, wala talaga akong magamit na phone. At nasa stage ako na tinatanggap pa lang yung situation ko in life na dumating ako sa point na ganun. So parang natatakot ako na mabash ng tao, natatakot ako sa sasabihin ng tao. Pero hindi naman maano ng mga tao yung pangangailangan ng anak ko. Kaya sabi ko, okay lang yan, mababawi ko din yan. At that time na nalilipat na kami dito sa Cavite, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong mabawi yung phone ko. Ayokong masayang yung perang pinambili doon. At saka maganda din yung investment for my vlog. At gusto ko talaga yung cellphone na yon. So parang, kung mapapansin nyo, itong February is nag-everyday upload talaga ako. Sobrang masinop ko sa pera, hindi ako naging magastos, wala akong pakialam kahit ano na yung nagiging itsura ko sa vlog. Sa vlog, hindi talaga ako nag-aayos. At sobrang takaw ko talaga sa content. Kaya kahit anong sabihin ng mga tao na mag-isip ka naman ng ibang content na ganito, ganyan, puro raw vlog ka na lang, nilalaban ko pa rin kasi I know na marami pa rin natutuwa na mga tao na nanonood ng vlog ko, especially mga OFW na sobrang tuwang-tuwa kay Gab at sobrang marami nag-i-extend talaga ng love sa amin. So, that time na nag-everyday upload ako, sobrang happy ko. Kasi sabi ko, nakikita ko na yung revenue ko nakikita ko na yung sasahudin ko. And thank you, Lord. Dahil sa sipag at syaga ko sa pagbablog is, next month, mababawi ko na yung phone ko. As in, ganun na talaga yung mindset ko. At pag may utang ako, gusto ko na siya kagad bigyan or bayaran kagad para wala akong problemahin. So, nung nakita ko na yung magiging yung sasahudin ko, sobrang saya ko kasi finally, hindi na ako darating sa point na masya-short ako. Hindi na ako darating sa point na magsasangla ulit ako ng gamit para mapunan ko yung needs ni Gab, mabayaran ko yung bill sa hospital, ganun. Hindi na ako ulit aabot dun. At ayoko na ulit umabot sa ganung paraan. So, syempre, thank you din ako sa ating very good mother kasi tinulungan niya din ako na makuha din itong bagong phone ko. So, thank you so much, ate. At finally, nung nakuha ko to, shinare ko to sa mga bayot. At aware yung mga bayot dito sa phone ko kasi sinabi ko to kagad sa kanila. At yun nga, sinabi nila, sana daw, nanghiram na lang ako sa kanila, sana nangutang na lang, sana hindi ko na lang surrender. Pero, hindi kasi pwedeng laging ganun, hindi porket may masasandalan ka in life, aabusuhin mo na yung tao or parang lagi mo na lang iaasa sa kanila. Kaya sabi ko, okay lang yan. Pag magulang ka na, pag nanay ka na, kaya mo ng lahat isakripisyo para sa anak mo. Kaya nung napag-isipan ko na isasakripisyo ko to at kaya ko naman gawan pa ng paraan yung pang-vlog, yun, sinurrender ko siya. And finally, eto na siya. Sobrang happy ko siya nung nakuha kasi kung makikita nyo na medyo maganda yung quality, hindi, malinaw talaga yung quality nung in-upload ko na wala na akong cellphone. Dahil eto na yung gamit ko nun. Si Paul na yung videographer ko nun. At ayan, eto na yung ginagamit ko. So, every time na need din naman to ng mga bayot, pinapahiram ko din sa kanila. Syempre, pag kailangan na 2 angles na vlog, ganun, pinapahiram ko din. Dahil, syempre, nung walang-wala ako, sino ba yun nandyan? Kaya sabi ko sa sarili ko, lahat ng mga taong nandyan for me, nung time na down ako, sobrang thankful at grateful talaga ako sa kanila. Hindi ko man masuklian yung mga financially, mga ano nila, pero kaya kong magbigay ng same energy na kung ano yung binibigay nila sa akin. Kaya kong mag-effort sa mga bagay na kung ano din yung binibigay nila sa akin. So, nung dumating ako at naranasan ko yung ganitong situation, sobrang nanlulumo talaga ako sa sarili ko kasi hindi ko ine-expect na darating ako sa point na yun. Kaya ngayon, sobrang higpit ko talaga sa pera at nag-i-invest talaga ako ng mga insurance para sa amin ni Gab dahil parehas na kami nagiging sakitin. So, hindi pwede na mauubos yung inipon mo para lang sa hospital bills.
hindi pwedeng maubos yung pinag-ipunan mo para kakabili lang ng mga gamot. So, gusto ko siyang i-secure para sa amin ni Gab at para hindi na ako ulit darating sa point na magsasangla ulit ako ng mga gamit para lang mapunan ko yung mga needs ng anak ko at yung mga kailangan kong bayarin. Kaya, thank you so much, BNT. Thank you sa mga very good mother. Thank you, mga Bex, sa patuloy na panonood ng mga vlog ko kasi hindi ko naman to magagawa at hindi ko naman to makukuha kung wala kayo. At salamat sa patuloy na suporta. Sorry din sa mga vlog na feeling nyo minsan sumasapaw ako, hindi ko sila pinapatapos magsalita. So, sorry at medyo iniiwasan ko na din siya. Hindi naman sa tumatahimik ako sa vlog nila, pero iniiwasan ko kasi syempre gusto ko, ayokong mawala yung pagkagusto sa akin ng mga tao kasi sobrang hirap bumangon talaga. As in, sobrang hirap ibalik ng mga taong nanonood ulit sa'yo. Kaya, iniingat-ingatan ko. At sorry kasi ilang araw nyo hindi makikita si Gab. So, uuwi din ako ng Paranaque. Kakauwi ko lang here ng Cavite para samahan sila Jessica at Joben. And, babalik na ulit ako ng Paranaque kasi nag-iiba yung routine ko pag wala si Gab. So, parang ka-video call ko si Paul. Sabi ko sa kanya, puntahan niya ako dito kasi namimiss ko din si Gab at tulungan niya ako mag-general cleaning kami dito sa bahay para malinis yung aming bahay, pati yung kwarto nang pag-alis namin kahit wala kami, malinis yung aming tahanan. So, yun lang mga Bex. Sorry at ayoko naman talaga magsinungaling sa inyo at hindi ko lang talaga siya binroadcast. Yun, hindi pa ako ready sabihin talaga sa inyo dahil marami pa akong pinagdadaanan and marami pa kayong hindi talaga alam sa mga nararanasan ko. Pero soon, unti-unti natin pag-carry ko nung i-share sa inyo, i-share ko naman sa inyo. Pero eto munang phone na to yung gusto kong i-share sa inyo para matapos na yung mga ng tao na nasan ba talaga to or saan ba napunta, bakit ganito, bakit ganyan. So, nalilito talaga sila. Pero, ayan mga Bex, I'm so very happy. At etong phone na to, sobrang pahalagahan ko dahil almost 1 month siyang nawala sa akin. So, dun ako naluloka na hindi ko siya ginagamit. Pero, ang mahalaga, nagagamit na natin siya ngayon sa vlog. And, this is the last vlog na iPhone X Max yung gagamitin kong phone. So, thank you talaga. At, thank you so much mga Bex sa walang humpay na pagsuporta sa mga vlog ko, sa panonood ng vlog ko. At know na may miss ko si Gab. Sa mga bayut sa support sa vlog ng individual, thank you so much. At sa ating mga very good mother na nag-extend ng love para sa atin. Thank you so much. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Kaya, ayun mga Bex, sana nasagot ko na yung mga katanungan at sana malinawan na kayo at sana wala na tayong bash na maririnig or negative comments. Pero kung may mga tanong pa naman kayo, i-comment nyo lang sa baba, sasagutin ko yan sa ating comment section. Kaya naman mga Bex, dito ko na tinatapos ang ating video. Don't forget to like and share this video and mag-subscribe na kayo sa aking channel, Bebang Rica Mata, and syempre sa channel ng BNT Production, sa individual channel ng Bakla ng Taon kay Madam Ellie, Madam Ivan, kay Mother Queen, at sa iba pang mga bayot. So, hanggang dito na lang mga Bex at sorry kung wala tayong upload kagabi. Pero ngayon, hindi na tayo pwedeng mawala ng upload. Kaya, tuloy ulit ang ating everyday upload kahit hindi natin na perfect ang February dahil meron tayong absent. Kasi sobrang pagoda din talaga kahapon. So, yun lang mga Bex. Hanggang dito na ang ating vlog. I love you all so much. Thank you for watching. Bye!